Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, magpo-focus tayo sa rectangles. So yung area and perimeter na formula and magkakaroon tayo ng mga problem solving. So now, let's talk about the rectangle. A rectangle is still a type of parallelogram, di ba? Parallelogram pa rin yan. Pero, recall lang natin, ang distinct natin kay rectangle, parallelogram muna, 'di ba? Pag sinabi natin parallelogram, two pairs of opposite sides ay parallel. So, ganyan siya. So, parallel to, tas parallel to. Yung mga magkakatapat na sides. So, ang unique kay rectangle, kailangan lahat ng angles ay 90 degrees. So, dapat, ayan, 90 ang mga yan. Lahat yan. So, hindi ganyan ng 90, 'di ba? Kasi ang 90 dapat pa L or parang pa-square yung corner niya. Ayan. So, parang pa L yung mga sides natin. Ayan. So, pag ginawa mong ganyan yung parallelogram, magiging rectangle siya. Ganyan ang isang rectangle. So, lahat ng angles niya ay 90 degrees. Tapos, tulad ng ibang parallelogram, ang opposite sides niya ay equal and parallel. So, equal to, tas ito, equal din yan. So, parallel na, tas equal pa. Tapos, yung diagonals naman, they still bisect each other. Ibig sabihin, bawa itong length nito ay D1, tas itong buong to ay D2, hinahati pa rin nila yung isa't isa to two equal parts. So, ayan siya. Pero ang kinaibahan lang niya, hindi siya kagaya ng rhombus na magiging 90 degrees to. Ito, hindi to magiging 90 degrees. Pero equal pa din to dito. Kasi vertical angles yan. Or opposite angles. So, yan. Equal pa rin yung mga yan. So, hindi lang sila 90 degrees kagaya kay rhombus at square. So, yung theta natin ay not equal to 90. Tapos yung isa pang theta ay hindi rin equal sa 90 degrees. Kasi kay rhombus at square lang yan. So, pwede ba na maging 90 degrees yung diagonal? Pwede. Pero, mangyayari lang yon kapag ka, yun nga, naging square na siya. Pero, wag na muna natin yung i-discuss. Basta pag naging square na siya, magiging 90 na yan. Kasi ang square, guys, ay rectangle din yon. Pero dahil wala pa tayo sa square, nasa rectangle pa lang tayo, eto pa lang muna tayo. Doon muna tayo sa hindi pa square na rectangle. So, hindi pa siya mag-equal to 90 degrees. So, discuss natin ngayon yung area and perimeter. So, ano yung formula ng area? Ito siya. I-example natin yung pinaka-basic, which is the base times height. So, dito sa rectangle, yung nasa-serve natin as base or yung side na horizontal is yung isang side, which is yung A. So, pwede mo na itong palitan ng A. Tapos, yung height natin, yung perpendicular doon sa base, tapos tumatama sa opposite side, di ba? Perpendicular sa base, which is this one, and tumatama sa opposite side, which is this one. So, yung nasa-serve as height natin, si B na din. So, pwede mo nang palitan yung H ng B. So, ito yung simplified formula ng ating area of a rectangle. So, pinag-multiply mo lang yung length at width ng rectangle or yung dalawang sides ng rectangle na hindi equal. So, AB. So, now, for the perimeter, alam natin na ang opposite sides ng rectangle ay equal. So, to get the perimeter, just add all the four sides. Ayan. Or, to simplify, magiging 2A to, magiging 2B to. Yan. So, yan na yung ating mga formulas ng rectangle. Very straightforward ang rectangle. Ayan. So, mag-solve na tayo ng mga problems. Problem number 1, the length of a rectangle is 7 times its width. So, meron tayong length. Yung is, pag nakita kayo ng
parang dinidescribe yung algebraic equation kapag is palitan nyo na agad ng equal. The length of a rectangle is equal na agad yon 7 times its width. Ayan. So, ito na yung ating equation. Length is equal to 7 times W. Or yung length is equal to 7 times width. If its perimeter is 72 centimeters, find its width. So, ano daw yung value ng width? So, drawing natin yung rectangle. So, di ba ang ginamit natin kanina, A and B. So, dito palitan natin. Gawin natin siyang length kasi usually yung length yung mahaba, di ba? Tapos gawin natin itong width. So, ano na yung area niya? Yung area niya is L times W na. Kasi pa-product mo lang yung dalawang sides eh. Tapos yung perimeter, 2 times A plus 2 times B, di ba? So, papalitan mo lang ng L and W, 2L plus 2W. So, sabi, the perimeter is 72. So, 2L plus 2W is equal to perimeter or 72. So, dito sa problem na to, meron tayong dalawang missing. Wala tayong value ni length at wala tayong value ni width. Kasi dito sa equation na to, kailangan mong makuha si length bago mo makuha si width. Or kailangan mo makuha si width bago mo makuha si length. So, ibig sabihin, dalawa yung missing sa atin. The length and the width. So, yung rule natin sa algebra, di ba? If meron tayong two unknowns, kailangan maka-form tayo ng at least two equations. Tapos, kailangan sa dalawang equations na yon, sila lang dalawa yung involved, yung dalawang unknown. So, kung ano yung dalawang unknown, yun lang dapat yun nasa dalawang equation. Wala nang iba. Or pati yung mga constant. So, meron tayong equation number 1, which is this one. Pwede natin siyang sabihin na equation 1 kasi nandito yung dalawang unknown natin, which is the length and the width. And this one is also a valid equation. Pwede nating sabihin na this is equation number 2 kasi involved dito si length and si width or yung dalawa nating unknowns. So, dahil meron na tayong dalawang equation, i-algebra na natin yan or yan na yung i-manipulate natin to get the two missing parameters which is length and width. So, pagtabihin ko muna yung dalawang equation. Ayan. So, yan ulit. Usually, ang ginagawa natin, kailangan ma-input natin to dito sa kabila. So, paano natin to mai-input? So, pwede na, di ba? Kasi yung L, pwede mo siyang i-substitute dito. Pwede. Ayan. So, by modifying equation number 2, which we form this equation, 2 times yung L, palitan natin ng 7W plus 2 times W is equal to 72. So, multiply lang natin, 14W plus 2W is equal to 72. Then, add the similar term, so 14 plus 2, 16. Ayan. Tapos, i-modify natin, W is equal to 72 over 16. Or 4.5. Yan. So, ito na yung ating value ng width. Yun lang naman yung hinahanap eh. Kahit hindi na natin hanapin yung length. Pero if ever nahanapin yung length sa problem, gamitin lang natin yung either of the two, either do sa dalawang equation. Pero mas madali equation number 1, di ba? So, 7 times 4.5. 31.5. So, ito yung length. Okay, so next problem tayo. The length of a rectangle is okay, so meron ulit tayong equation dito, no, na dinidescribe na naka-narrative or parang pa-statement siya. So, the length of a rectangle, so L na yan, is equal to, so gawin natin equal, 4 inches more than, so pag sinabing more than plus,
twice the width. So, 2 times yung width natin. So, ito na yung ating equation 1. L is equal to 4 plus 2W. 3 times the length. Bagay natin yung kulay. 3 times the length plus 2 times the width is equal to 28 inches. What is the area of the rectangle? So, ito yung ating equation 2. So, 3L plus 2W is equal to 28. So, meron ulit tayong two unknowns, DL and W. And meron na tayo agad dalawang equation na binigay sa problem. So, consider natin to kasi yung dalawang unknown natin, sila lang yung involved dun sa ating na-form na equation. So, considered sila. So, i-modify lang natin itong mga equation na to solve the two missing parameters sa problem. So, ano ba yung hinahanap sa problem? Kailangan mahanap yung area. So, yung area, ang formula niya, A is equal to length times width. So, hanapin lang natin yung both, then mahanap natin yung area. So, kapag ganito yung itsura niya, guys, naka-add lang, hindi naka-multiply yung dalawang unknowns. Pwede natin siyang i-mode 5. Basta, ang format parang ganito siya. Actually, dun sa past problem kanina, pwede natin gawin to eh. Basta yung A, B, C, mga constant, tapos yung X and Y, ito yung mga unknowns natin. So, dapat ganyan yung format. Nandito pala yung C sa kabila. Ayan. So, mga constant tong A, B, C, tapos yung X and Y, yung ating mga missing terms. So, kapag ganyan, yung format, magagamit natin yung mode 5. So, gawin natin ganun yung format. So, yung equation 1, unahin natin si L, tapos next si W. So, lipat natin sa kabila. Minus 2W is equal to 4. Kailangan yung C or yung constant, di ba, nasa right-hand side ng equation. So, next naman, sa equation 2, 3L, ito naka-format na, plus 2W is equal to 28. So, para hindi ka ma-hassle, since magka-calculate rin naman tayo sa board exam, kasi yung nakaraang problem, sinubstitute natin yung equation 1 to equation 2. Pwede mo pa rin naman yung gawin dito. Substitute mo yan dito. Pero, mas madali kasing i-calculate na lang. I-mode 5 na lang. Kasi dalawa na agad yung ibibigay niyang answer sa'yo. Yung L and W. So, yung kailangan mo lang, sundin mo lang yung format na hinihingi ni Calcu. Si Calcu, ang gusto niya, lahat ng constant nasa iisang side lang, which is the right-hand side. While the two unknowns, kailangan nasa left-hand side ng equation. So, ilagay na natin to sa Calcu. So, yung X, siya yung magkisilbing L. Yung Y, siya yung magkisilbing W. Tapos, yung mga constant na katabi niya, yung A, yung A, B, C. So, 1, negative 2, 4, 3, 2, and 28. Ayan. So, bibigyan niya ng dalawang value natin. Si X or yung L, which is yung 8, while yung ating W or yung Y ay yung 2. Ayan. So, nabigyan na sa atin agad yung dalawang missing terms. So, multiply lang natin yung length and width para makuha yung area. So, 8 times 2. Yung area natin ay 16 inches squared. Kasi dalawang inches to. Ayan. So, letter B. So, ayun lang guys. Yun lang yung ating discussion for rectangles, area and perimeter. So, sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ang mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.